Maaaring iniisip mo na ang mundo ni Peppa Pig ay isang magiliw at kaaya-ayang lugar kung saan walang masamang nangyayari. Isang lugar na puno ng maputik na mga lubluban, masayahing mga kapitbahay, at mga komportabling maliit na bahay na nakatayo sa luntiang mga burol. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na isa sa mga numiniting kapitbahay na yon ay may tinatagong lihim simula pa nun? Paano kung may isang tao sa bayan ni Peppa na hindi pala kasing inosente ng inaakala natin? Ngayon, pag-uusapan natin si Ginoong Fox, ang magiliw na tindero na may kaakit-akit na boses. Laging sumusulpot dala ang eksaktong kailangan ng sinuman. Sa kabila ng masayang ngiti, baka may mas madilim na itinatago si Ginoong Fox. Kapag pinagsama ang mga palatandaan, baka siya nga ang pinakatusong magnanakaw sa bayan ni Peppa. Pag narinig mo ang ginawa niya, magbabago tingin mo sa kanya. Simulan natin sa palatandaang nagpapakita ng tunay na kilos ni Ginoong Fox. Sa episode na metal detector ni Lolo Pig, aksidenteng nawala ni na Peppa at George ang isang susi sa mataas na damuhan. Nagpasya si Lolo Pig na tulungan sila sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang metal detector mula sa bodega. Pero nang buksan niya ang kahon, kung saan niya laging inilalagay ito, may nangyaring kakaiba. Walang laman ang kahon. Talagang wala. Nawala ang metal detector. Malinaw na may kumuha nito. Naguluhan si Lolo Pig. Pero bago pa man niya maisip kung sino ang kumuha nito, hulaan mo kung sinong biglang lumitaw mula sa kung saan. Si Ginoong Fox. Hawak-hawak ang isang makinang at kumikislap na metal detector. Sabi niya na may malaking ngiti, may gustong bumili ng metal detector. Mayroon akong metal detector dito mismo. Napansin ni Lolo Baboy ang kahina-hinala. Tiningnan niya ito at sabi, parang ito ang akin. Parang gaya lang ng dati kong gamit. At syempre, ganun nga. Dahil kanya talaga yon. Kinuha ni Ginoong Fox ang metal detector ni Lolo Baboy, nilagyan ng Fox logo sticker, tapos sinubukang ibenta ulit sa kanya na parang bago. Hindi lang yun tuso, galawang henyo talaga. Ipinapakita rin nito kung paano napupuno ni Ginoong Fox ang tindahan niya nang hindi bumibili ng produkto. Kinukolekta niya ito mula sa iba at nangyari na ito ng ilang beses. Maaring hindi ito mapansin ng mga batang nanonood. Pero matagal nang may kasaysayan si Ginoong Fox ng pagkuha ng mga bagay na hindi kanya. Isa sa pinakamalalaking halimbawa nito ay nangyari sa kapalaran ng mga bata. Kung saan nag-setup sina Peppa at ang kanyang mga kaibigan ng perya para makalikom ng pera upang ayusin ang bubong ng paaralan. Si Emily Elepante ang namamahala sa isang maliit na pwesto. Nagbebenta ng mga laruan at maliliit na gamit para makatulong sa kanilang paaralan. Excited siya. Masipag siya. Gumagawa siya ng mabuti. Pero biglang pumasok si Ginoong Fox. Tumingin-tingin siya sa lahat ng mga bagay na pinaghirapan ni Emily na ihanda. At basta na lang niyang kinuha ang lahat ng yon. Bawat laruan, bawat bagay, at umalis siya nang hindi man lang nagbayad kahit isang barya. Walang bayad na kinuha ni Ginoong Fox ang lahat. Hindi siya nagtatanong, nag-aalok ng pera o nagpapasalamat. Kinukuha lang niya lahat na parang nagnanakaw mula sa mga batang nagtitinda para makalikom ng pondo para maayos ang bubong ng paaralan. Hindi yan pagtulong, kundi tahasang pagnanakaw sa mga bata. At walang nakakapansin. Kung tingin mo kaduda-duda na yon, hintayin mo makita ang ginagawa niya sa gabi. Sa Night Animals episode, makikita ang tahimik na bukirin ni Lolo Baboy sa dilim. Natutulog ang mga manok sa kulungan. Tahimik ang hangin at payapa ang paligid. Ngunit may aninong palihim na tumawid sa bukid. At sino yon? Si Ginoong Soro. Hindi lang siya simpleng naglalakad. Dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa kulungan ng mga manok. Nagtatago sa likod ng mga palumpong at lumilinga-linga na parang tinitingnan kung may nakakakita sa kanya. Sino bang matinong tao ang pupunta sa bukid ng iba sa hating gabi, lalo na malapit sa manok? May kakaiba sa kilos niya. Mabagal, palihim, kinakabahan, na nagsasabing siguradong may masama siyang balak. Baka gusto niyo kumuha ng gamit sa kulungan ng manok? O baka gusto niyang hablutin ang isang kasangkapang naiwan sa labas? Maaring nagmamasid din siya para sa susunod niyang negosyo. Ano man ang dahilan, hindi siya nandoon para kay Lolo Baboy. Malaking palatanda na kilala si Ginoong Fox ng mga pulis ay sa episode na Police Station, kung saan nakita ni na Peppa at pamilya ang kakaibang poster sa labas ng istasyon. Ipinapakita nito ang simbolo ng isang fox, na eksaktong kapareho ng simbolo ng fox na makikita sa van ni Ginoong Fox, sa mga produkto ng kanyang tindahan at maging sa kanyang mga kahon. Ibig sabihin, hindi lang basta palamuti ng pulisya ang nasa pader nila. Babala yun, parang wanted poster.
Kung nilagay ng pulis ang simbolo niya sa labas ng istasyon, ibig sabihin binabantayan nila siya. Alam ng pulis na may binabalak siya. At alam din ni Ginoong Fox na alam nila yon. Kapag dumadaan siya sa harap ng istasyon ng pulis, kinakabahan at natatakot siya. Pero pag nakalayo na, sumisigla ulit ang mukha niya at nangumingiti, parang nakatakas sa pagkakahuli. Malaking bagay ang detaling yon. Ipinapakita nitong alam ni Ginoong Fox na mali ang ginagawa niya at binabantayan siya ng mga pulis. Hulaan mo kung ano? Hindi lang pagnanakaw ang lihim na gawain niya. Si Ginoong Fox ay mandaloko at tuso rin. Nang masira ang dinosaur ni George, pumunta ang pamilya Baboy sa tindahan ni Ginoong Fox para bumili ng bagong laruang dinosaur. Masayang ibinenta ni Ginoong Fox ang makinang dinosaur na mukhang perpekto. Tuwang-tuwa si George, pero ilang minuto lang ay tumigil agad sa paggana ang dinosaur. Binuksan ni Daddy Pig at nadiskubre niya kailangan ng dinosaur ng 20 hanggang 30 baterya para gumana. Isipin mo, laruan ng bata na nangangailangan ng 30 baterya. Walang laruan na ganoon karami ang kailangan. Lumat gamit na ang mga baterya sa loob, ibig sabihin hindi pinalitan ni Ginoong Fox. Ibinenta niya sa pamilya Pig ang sirang laruan na may patay na baterya. Hindi lang panloloko kundi walang puso ang ginawa ni Ginoong Fox. Sinamantala niya ang sobrang saya ni George at pinapakita nitong hindi lang siya nagnanakaw. Nilililang niya ang tao para bumili ng peke o sirang produkto. Ang susunod ay lalo pang nagpapalalim ng kabalintunaan. Sa episode na sa hinaharap, iniisip ni Peppa at Susie kung ano ang magiging trabaho ng lahat paglaki nila. Akala nila si Freddy Fox, anak ni Ginoong Fox, ay magiging pulis. Oo, ang anak ng pinakamalaking magnanakaw sa Peppa Town ay magiging manghuhuli ng magnanakaw. Matalino ang biro ng mga gumawa ng palabas. Kasi kahit ang mga bata sa kwento ay alam na kahina-hinala si Ginoong Fox. Ang aliw panoorin si Freddy bilang pulis na inaaresto si Ginoong Fox. Tingnan natin ang mas malaking larawan. Ninakaw ni Ginoong Fox ang metal detector ni Lolo Pig at ibinenta pabalik sa kanya. Nagnanakaw siya sa school fundraiser ng mga bata at palihim na gumagala gabi-gabi sa bukirin. Nagbebenta siya ng sirang laruan na may lumang baterya. Kabado siya tuwing dumadaan sa istasyon ng pulis na may babalang karatula na may logo niya. Kumpleto ang tindahan niya dahil nagnanakaw siya sa bawat tao. Pero lagi pa rin siyang nagkukunyaring inosente. Bumiti siya, malambing magsalita, at nagkukunyari na parang walang nangyari. Pero pag sama-samahin mo ang mga palatandaan, hindi mo na maitatanggi ang katotohanan. Si Ginoong Fox ay higit pa sa kahina-hinala. Baka siya nga ang pinakamalaking magnanakaw sa mundo ni Peppa Pig. Pero ang tanong, kung may tindahan at kumikita siya, bakit pa siya nagnanakaw? Simple lang ang sagot. Gumagana lang ang tindahan niya dahil nagnanakaw siya. Hindi siya gumagastos para bumili ng mga panindang ibebenta. Sa halip, kinukuha niya ang mga gamit na ibang tao. Ilalagyan ng logo ng Fox at ibinebenta na parang bagong produkto. Sa ganitong paraan, purong kita ang napupunta sa kanya. Walang gastos, walang supplier, puro pagnanakaw, pagkuha at pagbebenta lang. Sa totoo lang, matalino ang business model niya pero sobrang tuso rin. At kung tutuusin, ito ang nagpapaliwanag ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit laging puno ang tindahan niya. Ito ang dahilan kung bakit palagi siyang lumalabas kapag may kailangan ng isang tao. Ito rin ang dahilan kung bakit hawak niya agad ang metal detector ni Lolo Baboy sa tamang oras. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya binayaran si Emily Elepante. Ito rin ang dahilan kaya minamanmanan siya ng pulis. Ngayon, pag-usapan natin ang kakaibang bagay. Halos lahat ng bahay ng mga kaibigan ni Peppa ay nakita na natin. May ilan na nakatira sa tuktok ng burol, may ilan na nakatira sa lungga, at may ilan na nakatira sa gubat. Pero napansin mo na ba ang isang kakaibang bagay? Hindi pa nakakabisita si Peppa sa bahay ni Freddy Fox. Pero sa episode na Pamumuhay sa itaas ng mga tindahan, nalaman natin tirahan ni Ginoong Fox. Nakatira pala siya sa itaas ng tindahan niya. Sa loob nito, may lihim na pasukan papunta sa apartment niya. Pero bakit, di tulad ng iba sa Peppa Pig, hindi siya sa karaniwang bahay nakatira? Nagtatago ba siya ng sikreto? At ngayon, heto na ang kakaibang bahagi. Wala ni isa sa mundo ni Peppa ang sumisita sa kanya. Hindi si Lolo Baboy, hindi ang pulis, at hindi rin si Tatay Baboy. Numiti lang lahat at nagkunwaring ayos, kahit alam may kakaiba. Siguro masyado silang magalang para kusahan siya, o ayaw lang manggulo. O baka si Ginoong Soro ay magaling na magpanggap na pala kaibigan. Pero kung tititigan mo, makikita mo ang totoo.
Higit pa siya sa isang tindero. Siya ang pinakatusong karakter sa palabas. Sa tingin mo, si Ginoong Zoro ba ay isang hindi nauunawaang negosyante na lagi may magagandang alok? Isa ba siyang lihim na magnanakaw na matagal lang nagnanakaw sa bahay ni Peppa? Ibahagi ang teorya mo sa komento. Tulad ng dati, magkita tayo sa susunod na video.